Nagsimula ang pelikula sa taong 1857 nang maipit sa yelo ang isang barko ng Danish Navy na patungong North Pole. Sa ilalim ng utos ni Kapitan Anderson, sinubukan ng mga nagugutom at pagod na mandaragat na palayain ang barko mula sa yelo. Sa gabi, nakarinig sila ng pagsabog sa di kalayuan, kaya isang ekspedisyon ang nagpunta upang siyasatin ang pinagmulan. Naobserbahan nila ang nyebe na nababalot ng dugo, bagamat wala sa mga asong sled na kanilang natagpuan ng nasugatan. Di nagtagal, nakakita sila ng isang sugatang lalaki at nalaman nilang nakasuot ito ng prosthetic leg nang marinig nila ang isang mabangis na ungol sa di kalayuan at nakita ang isang malaking anino. Sunod, dinala ng mga tripulante ang sugatang lalaki sa barko habang lumalapit sa kanila ang isang higanting nilalang at binaril ito ng mga tripulante. Ngunit halos hindi ito naapektuhan ng nilalang at nagawa niyang patayin ang 6 na lalaking pumigil sa kanya. Pumasok siya sa barko at hiniling na ibigay ng kapitan ng sugatang lalaki na ang pangalan ay Victor, ngunit tumanggi ang kapitan. Paulit-ulit nilang binaril ang nilalang gamit ang blunderbuss at nahulog sa dagat, pagkatapos ay pinaputukan ng kapitan ng yelo at naging sanhi ng paglubog ng nilalang. Kalaunan, ipinakilala ni Kapitan Anderson ang kanyang sarili kay Victor at nagtanong tungkol sa nilalang na nakapatay ng 6 sa kanyang mga tauhan, ngunit tiniyak sa kanya na patay na rin ito. Nagulat si Victor at sinabing hindi papatay ang nilalang, na babalik at papatay ng marami pang tauhan kung hindi nila siya ibibigay. Natigilan ng kapitan at nagtanong kung sino ang lumikha ng ganoong halimaw at nakakagulat na inamin ni Victor na siya ang may gawa nito. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang pangalan, si Victor Frankenstein, at nagpatuloy sa pagsasalaysay ng kanyang kwento. Ang eksena ay nagbabalik tanaw sa pagkabata ni Victor, kung saan makikita natin na ang kanyang ama ay isang baron at isang kilalang surgeon na nagpakasal sa ina ni Victor higit sa lahat para sa kaginhawahan dahil sa kanyang malaking dowry at marangal na lahi. Lumalabas na laging wala ang ama sa kanilang buhay, kaya kadalasan ay ginugugol ni Victor ang oras kasama ang kanyang ina na pinakamamahal niya. Tila kinamumuhian silang dalawa ng ama at madalas niyang binibigyan ng mga leksyon sa medisina si Victor upang gawin itong doktor na tulad niya. Kapag hindi nakasagot ng maayos ang bata, brutal siyang binubugbog ng ama bilang parusa. Isang araw, habang paalis na ang ama, naglabor ang buntis na ina, kaya nagmakaawa si Victor sa kanyang ama para sa tulong. Nagmadali ang lalaki upang iproseso ang panganganak at nanganak ang ina ng isang malusog na batang lalaki, ngunit sa kasamaang palad, namatay ang ina. Nag-iwan ito kay Victor ng labis na kalungkutan dahil ang kanyang ina lamang ang mayroon siya sa mundo at nahihirapan siyang harapin ang kalungkutan. Ang mas malala pa, tila mahal ng ama ang bagong silang na anak, si William, at pinalaki ito ng may pagmamahal at paghanga. Samantala, labis na naapektuhan si Victor sa pagkamatay ng kanyang ina kaya't nagpasya siyang talunin ng kamatayan balang araw at maging mas mahusay kaysa sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang taon, nakaranas ng pagbagsak ang pamilyang Frankenstein kung saan nawala ang karamihan sa kanilang mga ari-arian maliban sa isang bahay. Hindi nagtagal ay pumanaw din ang ama ni Victor. Pagkatapos nito ay ipinadala si William sa Vienna, habang si Victor ay nagtungo sa London at pagkatapos ay sa Edinburgh, kung saan sinubukan niyang palawakin ang makitid na hangganan ng mundo ng akademiko. Ang eksena ay napunta sa 1855, kung saan nakatayo si Victor sa harap ng disciplinary court ng Royal College of Medicine. Sinabi niya na bagamat hindi kayang kontrolin ng mga tao ang kapanganakan, maaaring balang araw ay makontrol nila ang kamatayan. Ipinakita niya ang katawan ng isang tindero na ibinigay sa kanya ilang sandali matapos mamatay. Ang utak ay nakalantad ngunit gumagana pa rin, kabilang ang spinal cord at vagus nerves. Ikinabit niya ang braso ng isang karpintero na may magkakaugnay na mga kalamnan, ligament at nerves. Pagkatapos ay naglapat siya ng kuryente sa magkabilang panig na nagdulot ng biglaang mga spasm at paggalaw at tila dumaraing pa ang bangkay. Gayunpaman, sinabi ng disciplinary committee na ito ay gawaing circus at itinuturing itong karumal-dumal na naniniwalang ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at nag-aalis nito. Si Victor ay pinatalsik mula sa akademya, gayunpaman, isang lalaking nagmamasid sa lahat ng ito ang lumapit sa kanya pagkatapos. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Heinrich Harlander at isiniwalat na ang kanyang pamangkin, si Elizabeth, ay ikakasal sa kapatid ni Victor na si William. Tinanong siya ni Harlander kung tunay ba siyang naniniwala na magagawa niyang muling buuin ng isang lalaki at buhayin ng isang ganap na bagong katawan. Sumagot si Victor ng oo. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag ni Harlander na sa loob ng 3 araw ay magkikita sila ni William at Elizabeth at ang araw na iyon ay babago sa kanyang kapalaran dahil ipapakita niya sa kanya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita si Victor at Harlander na nagpakita sa kanya ng 4 na anatomical plate na may detalyadong mga drawing ng mga nerves, ugat at arteries mula sa mga patay na katawan. Pagkatapos ay inilantad niya ang ika-5 plate na gawa sa totoong laman na nakakabit sa kahoy. Ito ay nagmula sa isang bangkay na binalatan at nakapreserba sa dagta na nagpapakita ng mas malalalim na bahagi ng katawan, kabilang ang lugar sa paligid ng puso. Sinabi ni Harlander na maaari itong humantong sa paggaling, regeneration, at maging sa buhay na walang hanggan. Sumang-ayon si Victor na maaaring posible ito, kaya inalok siya ni Harlander ng walang limitasyong suporta at mga resources para sa kanyang pananaliksik, ngunit hindi isiniwalat ang motibo sa likod nito. Sa sandaling iyon, dumating sina William at Elizabeth at masaya ang magkapatid na muling magkita pagkatapos ng mahabang panahon.
Naupo silang lahat para kumain ng magkasama, ngunit biglang naging tensyonado ang paligid nang tawagin ni Elizabeth si Victor na hangal para sa kanyang kakaibang eksperimento. Pagkalipas ng ilang araw, naglakbay si Victor kasama ang kanyang kapatid at si Harlander sa isang liblib na lugar kung saan may isang tore na itinayo bilang planta ng pagsasala ng tubig na pang-irigasyon sa mga bukid. Mayroon na ngayon si Victor ng lahat ng kailangan niya, kabilang ang isang silver lightning rod at malalakas na katawan ng mga lalaki na malapit ng patayin. Kalaunan, sa isang palengke sa kalye, nakasalubong niya si Elizabeth, kaya sinundan niya ito sa simbahan at nakita niyang magkukumpisal ito. Palihim siyang pumasok sa kumpisalan, nagkunwaring pari, at kinausap ito. Sa pagkakataong ito, pinagsalitaan ni Elizabeth ng masama ang kapatid ng kanyang nobyo, sinabing isa itong katawa-tawang lalaki na sinusubukang manipulahin ang lahat ng tao sa paligid niya. Gayunpaman, ito ay isang biro lamang, dahil nakita na siya ni Elizabeth na sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay kumain ng dalawa sa labas at nagsayaw pa sila na naging dahilan para magkaroon sila ng masayang oras. Sa mga sumunod na araw, itinayo ni Victor ang kanyang workshop at hiniling kay William na pangasiwaan ng lahat habang siya ay bumabalik sa lungsod at patuloy na nakikipagkita kay Elizabeth kung saan nagsimula siyang magkaroon ng nararamdaman para dito. Isang araw, ipinaalam ni Harlander kay Victor na sa isang linggo, magkakaroon ng labanan sa malapit na may maraming sugatang bangkay. Mayroon na lamang isang linggo si Victor para ihanda ang lahat na naglagay sa kanya sa isang desperadong sitwasyon. Isang araw, dumating si Elizabeth sa kanyang laboratorio at sa wakas ay inamin ni Victor ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit nilinaw ni Elizabeth na napili na niya si William at tumakas. Gaya ng sinabi ni Harlander, isang labanan ang naganap sa malapit na naging sanhi ng pagkalat ng maraming bangkay sa nyebe. Nakatuon si Victor sa mga bangkay na maayos pa ring nakapreserba, lalo na ang matataas na katawan na may mahahabang paa at buo ang mga ulo. Ibinalik niya ang mga ito sa laboratorio, kung saan pinutol at muling binuo ang isang katawan gamit ang mga piling bahagi at itinapon ng iba. Isang araw, habang sila lang dalawa sa tore, nalaman ni Victor na si Harlander ay may sakit na syphilis at nagkokonsumo ng mercury para dito. Lumalabas na ito ang dahilan kung bakit pinopondohan ni Harlander ang pananaliksik dahil gusto niyang ilagay ang kanyang utak sa isang bago at perpektong katawan upang mas matagal siyang mabuhay. Nang marinig ito, nagimbal si Victor at tumanggi na humantong sa isang malaking pagtatalo sa pagitan nila. Umakyat si Victor sa tuktok ng tore kung saan inilagay niya ang lightning rod habang inalok ni Harlander na ibibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya kasama na si Elizabeth, ngunit tumanggi pa rin si Victor. Dahil sa desperasyon, kinuha ni Harlander ang isang espesyal na lightning rod na mahalaga para sa eksperimento kaya sinubukan itong bawiin ni Victor. Habang nag-aagawan, nadulas si Harlander mula sa isang hukay at kahit na sinubukan siyang iligtas ni Victor, namatay ang matanda kalaunan. Natakot si Victor, ngunit ginalaw niya ang katawan at kinuha ang lightning rod na inilagay niya sa ulo ng nilalang. Di nagtagal, isang malakas na kidlat ang tumama, ngunit sa kabila nito, hindi nabuhay ang nilalang, kaya tinakala ni Victor na siya ay nabigo at natulog. Kinabukasan, nagising si Victor dahil sa kakaibang ingay at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya ang nilalang na buhay sa harap niya. Pumuno ito sa kanya ng pananabik at ipinakilala ang kanyang sarili, pagkatapos ay inulit din ng nilalang ang kanyang pangalan. Tinuruan ni Victor ang nilalang na maglakad at nang mapansin na napakalakas niya, nagpa siya si Victor na itali siya gamit ang kadena. Lumipas ang mga linggo at nagpakita ang nilalang ng matinding lakas, ngunit walang pagbabago sa kanyang pananalita at wala siyang sinasabi maliban sa Victor. Isang araw, aksidente niyang nasugatan ang kanyang sarili gamit ang blade at nagulat si Victor nang makita kung paano gumaling agad ang kanyang sugat. Sa paglipas ng panahon, nadismaya siya sa kakulangan ng katalinuhan ng nilalang at nagsimulang makaramdam na maaaring nagkamali siya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sina William at Elizabeth sa tore at nagtanong tungkol kay Harlander. Sinabi ni Victor sa kanila na babalik siya sa loob ng ilang araw at sinikap niyang kumilos ng normal. Habang abala ang magkapatid, nakarinig si Elizabeth ng mga ingay mula sa basement kaya nag-imbestiga siya at nagulat nang matagpuan niya ang nilalang. Nabighani siya rito at namangha din ang nilalang dahil ngayon lang siya nakakita ng babae. Pagkatapos ay ipinakita niya rito ang mukha niya pati na rin ang mga maselang kamay habang sinusuri niya ang mga peklat nito. Kalaunan, hinarap ni Elizabeth si Victor tungkol sa kakaibang lalaki sa basement kaya ipinaliwanag nito sa kanya at kay William na ito ang kanyang nilikha. Ipinaliwanag niya na ang nilalang ay malakas at agresibo, kaya ikinadena siya para sa kaligtasan ng lahat. Nang gabing iyon, muling dumating si Elizabeth sa basement upang makita ang nilalang, kung saan binigyan niya ito ng isang dahon bilang regalo. Binanggit niya ang pangalan nito at hiniling na ulitin ito, at ginawa lamang niya ito pagkatapos niyang umalis. Kalaunan, nagselo si Victor na muli itong pinuntahan ni Elizabeth at sinabihan siyang huwag itong lapitan dahil wala itong katalinuhan. Ngunit naniniwala siya na ang espiritu nito ay maaaring mas dalisay kaysa sa karaniwang tao at sinabing nakakita siya ng kirot sa mga mata nito na isang patunay ng katalinuhan. Kalaunan, pinuntahan ni Victor ang nilalang at sinubukang turuan siya ng mga bagay-bagay, ngunit nang hindi tumugon ang nilalang, sinimulan siyang saktan ng brutal ni Victor tulad ng ginagawa ng kanyang ama. Sa huli, nagalit ng husto ang nilalang kaya't hinawakan niya ang pamalo at marahas itong binaluktot na ikinatakot ni Victor. Pagkatapos ay pinuntahan niya si William at sinabing napakamapanganib ng nilalang na pinatay nito si Harlander at ipinakita pa ang bangkay.
Nabigla si William habang sinabi ni Victor na ayaw niyang malaman ito ni Elizabeth, kaya nagmakaawa siya sa kanyang kapatid na isama ito. Kinabukasan, sinabi ni William na kailangan nilang umalis agad patungong Vienna para sa ilang trabaho at inilayo si Elizabeth mula roon. Pagkatapos nilang umalis, nagpa siya si Victor na sirain ng buong tore, kaya nagbuhos siya ng gasolina sa lahat ng dako at naghanda na sunugin ito. Sa ibang lugar, sinabi ni Elizabeth kay William na mayroon siyang masamang pakiramdam at hiniling dito na iikot ang karwahe. Samantala, sinunog ni Victor ang tore habang humihingi ng tulong ang nilalang at paulit-ulit na sinasabing Victor. Nang lumabas si Victor, bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala at nagpas siyang bumalik, ngunit nang buksan niya ang pinto, isang pagsabog ng apoy ang nagpatalsik sa kanya at nawalan siya ng binti. Dumating sina William at Elizabeth habang sumasabog ang tore na nag-iwan sa kanila ng takot. Ang eksena ay nagpapatuloy sa kasalukuyan nang matapos ni Victor ang pagkukwento kay Kapitan Anderson nang biglang sumulpot ang nilalang sa galit. Sinunggaban niya ang kapitan na nagsabi sa kanya na sige at patayin siya na nagpapatunay sa kwento ng kanyang lumikha. Napagtanto ng nilalang na naibahagi na ni Victor ang kanyang panig sa kwento, kaya nagpa siya rin siyang sabihin ang kanyang panig. Ang eksena ay nagpapatuloy sa flashback ng apoy kung saan sinisigaw ng nilalang ang pangalan ni Victor at humihingi ng tulong, ngunit walang nangyari. Nagawa niyang hilahin ang rehas na pinagkakabitan ng mga kadena, pagkatapos ay umalis siya at nagpadulas sa agos ng tubig. Kalaunan, nagising siya sa isang baybayin, pagkatapos ay tumungo siya sa kakahuyan at nagsuot ng mga damit na natagpuan sa mga patay na tao. Nakasalubong niya ang ilang mga ngaso na bumaril sa kanya, ngunit agad na gumaling ang mga tinamaan sa nilalang at hindi nagtagal ay nakarating sa isang kalapit na bukid upang magtago. Doon, sumilong ang nilalang sa gear mill ng isang bukid at pinanood ang isang pamilya, kung saan isang bulag na matandang lalaki ang pinakapumukaw sa kanyang interes. Madalas turuan ng matandang lalaki ang kanyang apo na pinagmamasdan ng nilalang at unti-unting natutong magsalita. Gusto niyang maging bahagi ng pamilyang iyon, kaya sinimulan niya silang tulungan sa pamamagitan ng pagtitipon ng panggatong at paggawa ng kulungan para sa kanilang mga tupa. Namangha ang pamilya dito at nagpasalamat sa kanilang hindi nakikitang tagapagkaloob bilang ang espiritu ng kagubatan. Ang nilalang ay naging kanilang hindi nakikitang tagapag-alaga at nag-iwan pa sila ng mga damit at tinapay bilang pasasalamat. Ilang sandali pa, nagpa siya ang pamilya na pumunta sa mga bundok upang manghuli ng mga lobo at babalik lamang sa pagtatapos ng taglamig, ngunit tumanggi ang matandang lalaki na umalis at nanatili. Pagkaalis ng pamilya, sa wakas ay lumitaw ang nilalang sa harap ng matandang lalaki na tinanggap siya at napansin na nahihirapan siyang magsalita. Pagkatapos ay hinawakan siya ng matandang lalaki at tinanong kung siya ba ang nagtatago sa mga gear mill na sinangayunan naman ng nilalang. Mula sa araw na iyon, ang matanda at ang nilalang ay nagsimulang mamuhay ng magkasama, nagsasalo sa pagkain, apoy at magkatuwang. Madalas siyang pakiusapan ng matanda na magbasa para sa kanya, kaya ang nilalang ay kumuha rin ng libro at unti-unting natutong magbasa. Maya-maya, ang nilalang ay bumalik sa mga labi ng tore, kung saan natagpuan niya ang mga piraso ng kwaderno ni Victor at napagtanto na hindi pala siya totoong tao. Nakakita rin siya ng isang envelope na may nakasulat na address ni Victor at isang plaque na may larawan ni Elizabeth. Nang bumalik ang nilalang sa bukid, nagulat siya nang makitang ang bahay ay sinakop ng ilang mabangis na lobo, kaya't nagmadali siyang pumasok. Inatake siya ng mga lobo, ngunit madali niya silang nilabanan at itinaboy. Pagkatapos ay nilapitan niya ang matanda na malubhang nasugatan at sa kanyang mga huling sandali, sinabi sa kanya ng matanda na siya ay isang mabuting tao at kaibigan. Namatay siya nang pauwi na ang pamilya at nagimbal nang makita ang nilalang sa kanilang bahay. Sinimulan nila siyang habulin at kalaunan ay binaril siya ng maraming beses na naging dahilan upang bumagsak ang nilalang sa nyebe. Ngunit kalaunan ay nagising siya pagkalipas ng ilang araw at napansin na gumaling na ang kanyang mga sugat, bagamat mas lalo siyang malungkot kaysa dati, kaya nagpa siya siyang bisitahin ng kanyang lumikha. Ang eksena ay napunta kay Victor na naghahanda para sa kasal ni William at hindi nagtagal ay nakarating sa silid ng bride. Humingi siya ng tawad kay Elizabeth para sa nangyari sa tore, ngunit galit na sinampal siya nito at pinalayas. Pagkatapos ay tiningnan niya ang dahon na ibinigay sa kanya ng nilalang at itinago ito sa isang libro. Sa ibang lugar, napansin ni Victor ang isang malaking anino at tinawag ang nilalang na lumabas. Pagkatapos ay lumitaw ang nilalang at sinabing pumunta siya rito dahil hindi siya maaaring mabuhay ng ganito magpakailanman at nangangailangan ng kasama. Gayunpaman, kinutya lamang siya ni Victor at sinabing mahirap para sa kanya na talikuran ng kabaliwan at ngayon ay tinutokso na naman siya nito. Ipinaalala sa kanya ng nilalang na hindi siya maaaring mamatay o mabuhay, ngunit nang hindi magpakita ng habag si Victor, nagalit ng husto ang nilalang. Inihagis niya si Victor sa piraso ng kasangkapan at ang ingay ay narinig ng lahat sa bulwagan. Kalaunan, dumating si Elizabeth sa silid at nagulat nang makita ang nilalang kaya niyakap niya ito sa tuwa. Samantala, kumuha si Victor ng baril para barilin ang nilalang, ngunit hinarang ni Elizabeth at siya ang tinamaan. Dumating si William kasama ang iba pang mga lalaki kung saan sinabi ni Victor na inatake ng nilalang si Elizabeth. Sumugod ang mga lalaki para atakihin ang nilalang, ngunit madali niya silang naitaboy kasama na si William na nagtamo ng matinding tama sa ulo nang tumama siya sa ilang kasangkapan. Inilayo ng nilalang si Elizabeth mula roon habang napansin ni Victor na malubhang nasugatan ng kanyang kapatid at humingi ng tawad sa kanya. Sinabi ni William kay Victor na siya ang tunay na halimaw at namatay na labis na ikinalungkot ni Victor.
Dahil sa pighati, kumuha siya ng shotgun at umalis para sirain ang kanyang nilikha. Sa ibang lugar, dinala ng nilalang si Elizabeth sa isang kuweba, kung saan sinabi nito sa kanya na matagal na niyang hinahanap ang isang bagay na hindi niya matukoy at natagpuan niya ito sa kanya. Kalaunan ay namatay siya, at di nagtagal ay dumating din si Victor sa kuweba upang hanapin ang bangkay ni Elizabeth. Lumitaw ang nilalang at ipinahayag na maliban kung papatayin siya ni Victor, mula sa araw na ito, siya na ang magiging Panginoon ni Victor. Matapos siyang saktan at paduguin, lumayo ang nilalang na sinusundan ng kanyang lumikha. Mula sa araw na ito, patuloy na hinahabol ni Victor ang nilalang at ilang beses na sinubukang patayin siya, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Pagkalipas ng ilang buwan, narating nila ang Arctic kung saan nagdala si Victor ng mga cartridge at dinamita upang patayin ang nilalang. Nagtayo siya ng kampo sa gabi kung saan lumitaw ang nilalang at kinaladkad siya sa niebe, natumba ang lampara na nagpasiklab sa tent. Pagkatapos ay sinaksak niya si Victor at napansin na nagdala siya ng mga pampasabog upang patayin siya. Ngunit hindi natatakot sa kamatayan ng nilalang, kaya siya mismo ang nagsindi ng dinamita at umaasa na ang prosesong ito ay tuluyang papatay sa kanya. Sinabihan niya si Victor na tumakas at habang ginagawa niya ito, sumabog din ang cartridge. Sa kabila nito, buhay pa rin ang nilalang at ang kanyang nasunog na balat ay nagsimulang gumaling habang si Victor ay nasa masamang kalagayan nang matagpuan siya ng mga tripulante ng barko. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan nang sabihin ng nilalang sa kapitan na ang dugo sa labas ng tent ay kanya at alam niyang magdurugo at magdurusa siya, ngunit hindi ito matatapos kailanman. Sa sandaling ito, sa wakas ay pinagsisihan ni Victor ang kanyang mga ginawa at hinawakan ng mga kamay ng nilalang bago humingi ng tawad dito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa nilalang at tinawag pa itong anak habang nagmamakaawa para sa kapatawaran. Sa kabila ng lahat, nakaramdam din ng pagsisisi ang nilalang at sa wakas ay tinanggap ang paghingi niya ng tawad at tinawag itong ama. Ilang sandali pa, sa wakas ay binawian ng buhay si Victor habang hinalikan siya ng nilalang sa noo at umiyak. Nang makita ang lahat ng ito, naantig si Kapitan Anderson kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pakawalan ng nilalang. Humakbang ang nilalang, ngunit bago umalis, itinulak niya ang barko gamit ang kanyang pambihirang lakas at nagawang palayain ito mula sa yelo. Ikinatuwa ito ng lahat at inanunsyo ng kapitan na sila ay uuwi na sinalubong ng palakpakan mula sa buong tripulante. Nagtatapos ang pelikula sa pagtingin ng nilalang sa paglubog ng araw habang umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.